Ang Cambodia ay mga templo at ngiti sa postcard. Ngunit malapit sa tourist streets, ang tao ay naninirahan sa masikip na silid. Bawat sensilyo ay mahalaga para sa kanila. Sa Cambodia, may minahan pa ring natutuklasan. Sa Tonle Sap Lake, paunti na ang isda bawat season. Mabilis na utang ang nag-aalis ng lupa at bahay sa pamilya. Mga skyscraper ay itinayo sa mga syudad. Ngunit sa isang block lang, may maruming bakura na walang kanal. Madalas lumiban ng mga bata sa klase para magtrabaho. Ito ang pangkaraniwang buhay ng milyon-milyon sa Cambodia. At ito ang pag-uusapan natin. May hari sa Cambodia, ngunit ang desisyon ay galing sa matagal ng nasa kapangyarihan. Ang oposisyon ay nililimitahan. Ang independent media ay isinasara. Ang mga aktivista ay dinarkip. Isang matinding post sa online ay maaaring magdala ng problema. Ang mga tao ay sanay na hindi nakikipagtalo sa opisyal. Mga reklamo ay tumatagal ng taon. Ang korte ay madalas panig sa malalakas. Ang kampanya ng eleksyon ay tahimik. Ngunit walang totoong laban sa pangkalahatan. Kaya marami sa Cambodia ay hindi na lang nagpapapansin. Umaasa silang hindi nalalala ang bukas. Noong dekada 70, naranasan ng Cambodia ang isang genocidal. Maraming tao ang namatay sa maikling panahon. Bumagsak ang mga paaralan at ospital. Nawala ang mga guro at doktor. Kinailangan itong bumangon mula halos sa wala. Bakas pa rin ito hanggang ngayon. Halos bawat pamilya ay may kwento ng nawawalang kamag-anak. Ang nakaraan ay nakakaapekto pa rin sa mga desisyon nila. Maingat sila sa malalaking pangako. Pinahahalagahan nila ang kapayapaan. Hindi sila naghihintay ng mabilis na pagbabago dahil naaalala nila kung paano natapos ang mga eksperimento. Sa buong Cambodia, may mass grave, literal na buto sa ilalim ng lupa. Ang ilan ay kilala na. Ang iba'y nakikita sa konstruksyon o bukirin. Mga dokumento at gamit ng biktima nasa museo. Sa paaralan, simpleng itong tinatalakay. Nag-iingat ang tao dahil sa alaala ng karahasan. Bihira ang protesta. Nakakatakot makipagtalo sa gobyerno. Kaunti ang tiwala sa korte. Dahil dito, mahalagang isyu ay nananatili sa bahay, hindi sa publiko. Mas gusto ng marami na ayusin ng tahimik ang problema sa tulong ng kakilala at kapitbahay. Sa hangganan at kanayunan ng Cambodia, may mga mina at bomba pa rin. Taon-taon may paglilinis ng mina, ngunit nananatili ang peligro. Iniiwasan ng mga magsasaka ang buong bukirin. May mga karatula ng panganib sa mga nayon. Tinuturuan ng mga bata sa paaralan na huwag hawakan ang mga nakita. Nakakapinsala ang mga pagsabog. Kailangan ng pamilya ang pambayad sa pagpapagamot at mahabang rehabilitasyon. Humihinto ang kabuhayan. Kapag mapanganib ang lupa, walang umaararo o nangunguha ng panggatong. Lalo pang naghihirap ang nayon. Ito ay isang tahimik ngunit totoong problema ng Cambodia ngayon. Hindi halos nagbago ang sistema ng politika ng Cambodia sa loob ng dekada. Anak ng dating leader ang namumuno ngayon. Gumagana sa ilalim ng pressure ang mga unyon at partido. Binablock ang mga website. Pinapatawag ang mga kritiko. Nakadepende sa koneksyon ng mga korte. Ang may pera ang nananalo sa malalaking kaso. Pinipili ng mga tao ang katahimikan. Mas ligtas kasi ang estabilidad para sa kanila. Mabilis ang takbo ng malalaking proyekto. Ngunit pag-api ang mahihirap, hindi pinakikinggan ang kanilang tinig. Walang proteksyon at pagpipilian ng mga pamilya. Mahirap kumita sa Cambodia. Pagsasaka, pangingisda, konstruksyon o maliit na negosyo lang. Kapag kulang sa gamot o paaral, umuutang sila ng mabilis. Nalulunod sila sa interes at multa. Kadalasang lupa ang kanilang collateral. Isang masamang ani o saradong pabrika at nawawala ng bahay ang pamilya. Ito ang karaniwang usapan sa palengke, saan uutang, kanino bibili ng bigas ng utang, paano makakaraos hanggang buwan end. May tulong mula sa komunidad, ngunit panandalian lang ito. Dahil nananatili ang mababang kita at kawalan ng ipon. Ang mga kagubatan ng Cambodia ay winasak sa loob ng maraming taon. Sanhi nito ang pagtotroso, mga bagong bukirin at plantasyon ng goma at palm oil. Ang lupa ay madalas irehistro sa mga kumpanya. Nawala ng mga lupain ng mga residente kung saan sila namuhay ng henerasyon. Ang mga kompensasyon, kung mayroon man, ay bihira lang sapat para makapagsimulang muli. Kasama ng kagubatan, nawala ang panggatong at ligaw na pagkain. Naghihirap din ang lupa. Ang mga hindi makatagal ay lumipat sa syudad. Napunta sila sa mga barong-barong nang walang malinis na tubig o dokumento sa pabahay. Naputol ang ugnayan sa nayon. Wala na rin ang suporta ng kanilang mga kapitbahay. Ang lawa ng Tonle Sap sa Cambodia ay konektado sa ilog Mekong. Problema ang isda dito.
Pinipiga ng tagtuyot, dam, at sobrang pangingisda ang tubig. Dahil dito, kaunti ang isda. Mas maikli ang panahon ng pangingisda. Mas maraming gasolina ang nagagastos. Umuuwi ang bangka na bahagya lang kumikita para sa gasolina at lambat. Pag nawala ang isda, nagmamahal ang pagkain. Lumalaki ang utang. Lumilipat ang kabataan sa syudad o sa ibang bansa. Sa mga komunidad sa tubig, ito ang bagong realidad. Kakaunti ang protina sa hapag. Mas mahina ang nutrisyon ng mga bata. Mas kaunti ang pera ng pamilya. Mas maraming bakanteng bahay, lalo na sa panahon ng pangingisda. Sa lawa ng Tonle Sap sa Cambodia, may buong nayon na nakatayo sa mga bolsa. Hindi matatag ang kuryente, walang imburnal, malayo ang eskwelahan at sentrong pangkalusugan. Sa tag-ulan, nakasuporta ang bahay sa bar ice at galon. Pag tagtuyot, nililipat ito sa mababaw na bahagi. Magulo ang dokumento ng tirahan. Takot ang mga tao sa pagpapalis. Kung kakaunti ang isda, lumilipat ang pamilya sa Pampang. O kaya sa mga squatter malapit sa syudad. Sa mga bata, ito ay pagliban sa klase. Nagkakaroon din sila ng sipon at impeksyon sa balat. Tuwing gabi, inuuga ng bagyo ang bahay. Kinaumagahan, pagod na silang pumapasok sa trabaho. Ang mga pabrika ng damit at sapatos sa Cambodia ay gumagawa para sa mga sikat na brand. Ang sahod ay halos di sapat sa upa at pagkain. Madalas ang overtime. Mahina ang mga unyon. May isa pang panganib, ang mga tao ay inaanyayahan sa opisina na may mataas na sahod. Kinukuha ang kanilang mga telepono. Pinipilit silang gumawa ng mga online scheme. Kung tumanggi, binabantaan sila ng multa sa training. Nakasarado ang mga pinto. Hindi sila pinapalabas ng gwardya. Nagre-raid ang pulis. Nailigtas ang ilan. Ngunit ang mga anunsyo ng dream job na may tirahan ay paulit-ulit na lumalabas. May pumapayag ulit. Ang biyahe papuntang paaralan ay mahal at mahaba. Kaya ang mga bata ay madalas na nasa bahay para tumulong sa bukid. O magbenta ng pagkain sa kalsada. May bayad ang uniforme at aklat. Hindi laging may pagkain sa eskwelahan. Kung magkasakit ang bata, sa pribadong klinika ang pamilya. Nagbabayad sila ng cash. Mahina ang seguro. Naantala ang paggamot. Maagang nagtatrabaho ang mga teenager. Lumalaganap ang kahirapan, kulang sa kaalaman. Mahina ang kalusugan. Walang ligtas na trabaho. Sinusubukan ng mga guro na panatilihin ang mga bata. Ngunit kulang ang suporta ng sistema. Daan-daang libong Cambodian ang nagtatrabaho sa karatig bansa. Nagtatrabaho sila sa konstruksyon, taniman, at hotel. Kung walang papel, madali silang maltahan o di bayaran. Ang padalang pera ang ikinabubuhay ng mga bata at matatanda. Nagkakausap sila sa video kung malakas ang internet. Madalas napuputol ang tawag at naantala ang pag-uwi. Kung di sila nabayaran o namulta, umuuwi silang walang pera. Umuutang sila para sa lumang utang at upang makaalis ulit. Nagdadala ng maraming turista ang Angkor Wat. Pero malalaking hotel at kumpanya lang ang nakikinabang. Ang mga lokal ay nagbebenta ng pagkain at souvenir. Ngunit maikli lang ang panahon at mataas ang upa. Kung masama ang taon, walang tao sa kalsada. Sa sentro, nagtatayo ng kalsada at mga bagong hotel. Pero sa malayo, may lugar na walang kanal at marumi ang tubig. Para sa residente, ang magandang tingin ay di nagbabago sa gastos. Ang trabaho ay depende sa panahon at desisyon ng iba. Wala silang kontrol dito. Ang kabisera ng Cambodia ay may matataas na gusali at mag-agarang komunidad. Ngunit malapit lang ay bahay ng manggagawa, gawa sa yero o carton. Ang sentro ay may mga restaurant at neon sign. Sa labas, madilim at mamasa-masa. Matapos ang ulan, putik ang daan. Bagong kalsada man ay di pa rin maalis ang trapiko at di rin nalulutas ang problema sa buhay. Gusto ng kabataan mag-opisina, nag-aaral din sila ng Ingles. Kaso, konti ang trabaho, kadalasan may kapit lang ang nakakakuha. Walang papel sa lupa ang mahihirap. Takot silang paalisan araw-araw kaya laging handa ang gamit nila. Darating ang maraming tagtuyot at baha. Kukulangin ng bigas at isda. Tataas din ang presyo. Walang pag-asang mawala ang kahirapan kung walang patas na batas sa lupa, maayos na paaralan o korte. May pag-asa pa rin. Ang kabataan ng Cambodia ay masipag mag-aral ng wika at computer. Naghahanap din sila ng legal na trabaho. Di sila takot matuto. Kung payagan silang magsalita at ipagtanggol sarili sa korte, maraming magbabago. Kung nagustuhan mo ito, mag-subscribe na para di ka mahuli sa susunod. Ang lahat sa amin ay maikli at malinaw.